Sa mundo ng himpapawid, may isang nilalang na hindi matatalo sa bilis. Isang mandirigma ng ulap, ang tunay na hari ng ere. Kilala bilang pinakamabilis na nilalang sa buong mundo. Kayang lumipad ng higit 380 kilometers per hour o 108 miles per hour. Kapag bumubulusok ito upang hulihin ang kanyang biktima. Mas mabilis pa kaysa sa pinakamabilis na sasakyang panlupa na nagawa ng tao. Sa isang kisap mata, sa isang iglap lamang, ang kanyang biktima ay hindi na makakatakas. Ganito ang Peregrine Falcon. Mabilis, malupit, at walang kapantay. Isang tunay na hari ng kalangitan. At sa bawat paglipad nito, isang paalala na sa kalikasan, ang bilis ay hindi lang tungkol sa paggalaw, kundi ito'y tungkol sa buhay at kamatayan. Prior to that story, bakit ko ba kinukwento ito? So wala lang guys, gusto ko lang, pakialam nyo ba? De, joke lang guys. Ang totoo niyan, sobrang na-amaze lang talaga ako dito sa ibon na to guys. Kasi, ang bilis-bilis niyan lumipad, hindi ba? At konektado dito yung tricks na gagawin natin ngayon. Kasi, ang goal ko, makagawaan ng pinakamabilis na APN para sa mga internet natin. So, aalamin natin yan mamaya. Pero bago tayo magpatuloy, pwede ko po bang malaman kung taga saan kayo? Para alam ko po kung sa mga lugar umaabot itong video natin na to. Okay, so bigyan ko po muna kayo ng time para mag-comment guys. Okay, so take your time. And kung okay na po, so proceed na po tayo. By the way guys, may 1,000 Gcash giveaways po tayo, no? So, simple lang po yung mechanics nito para manalo po kayo. Sasagutin nyo lang po yung question of the day natin by the end of this video. At mamimili po ako ng mananalo at i-announce ko po yung winner kapag na-hit na po natin yung 50,000 subscribers natin. Okay, so ang goal po natin is maka 50,000 subscriber po tayo this month. So patulong na lang mga kabady, ano? Like, comment, and share nyo na lang po itong video natin guys. At syempre, subscribe nyo na din po itong channel natin guys. Okay, so thank you so much po agad mga kabady. So anyway, simulan na po natin itong tricks natin guys. Howdy mga kabady, welcome to my channel. Ako po si Joven ng Tricks Buddy PH. At gumagawa po tayo ng APN tricks for over 2 years na po, ano? So, ang unang-unang gagawin po natin is pupunta po tayo dito sa airplane mode at i-click lang po natin yan. Tapos, mga 5 to 10 seconds po, i-click lang po natin ulit para ma-refresh po yung signal natin. Okay. So, ngayon po, pupunta tayo dito sa ating SIM card or sa network natin at ipapakita ko po muna sa inyo na ito yung default APN natin. Nakaset po muna sa default APN, ano? So, mag-i-speed test po muna tayo. Ayan, so naka-default APN po tayo. And then, speed test po muna tayo. Tapos titingnan natin yung before and after natin gumawa ng APN. Okay. So, click lang po natin itong go. Ayan, so ito po yung results na nakuha natin dito. So, screenshot nyo po ito para may reference po kayo mamaya kung ano sa tingin nyo yung kinakalabasan ng APN na ginagawa natin guys, no? So, ito po yung results na nakuha natin sa default APN ng GomoSIM guys. Okay, so by the way, GomoSIM po yung gagamitin natin ngayon. Pero pwede po ito sa lahat ng networks. So, kahit mapasan po kayo, Token Text, Globe, TM, Dito SIM, or GomoSIM, pwede po ito sa inyo. Okay, so ito po yung results natin. So, screenshot ko lang po muna ito.
And then, ipa-flash ko po ito sa screen natin mamaya after natin mapalitan or magawa ng panibagong APN. Okay, so balik na po tayo dito. So ngayon, pupunta po tayo dito sa settings. Tapos sa mobile networks po, ayan. And then pili lang po tayo ng SIM na gagamitin po natin. Gaya nga po nang nabanggit ko kanina, GOMO SIM po yung gagamitin natin ngayon. Okay, so click lang po natin itong GOMO SIM. So ngayon, hanapin lang po natin dito yung access point names. So click lang po natin itong access point names. So as you can see, ayan po, naka-default APN po tayo kanina. So ito po yung ginawa, may na-prepare na po ako na APN. So ito pong Peregrine 5G APN. So i-click lang po natin ito at ipapakita ko po sa inyo yung mismong settings na ginawa natin. Okay, so click lang po natin itong name. So sa name po, ang ilalagay po natin dito is Peregrine 5G APN. And then once na ma-type na po natin yan, i-click na po natin itong OK. So next po is yung APN natin. Yan. So sa APN po, ang ilalagay po natin dito, puro small letters lang po. So ito po yung ilalagay natin guys. So cpns4.ctechco.net. Once na ma-type na po natin yan at mailagay na po natin yan, i-click na po natin itong OK. Yan. So, sa proxy po, NAT set lang po yan. Pati po dito sa port, NAT set lang din po yan. So, sa username naman po, ang ilalagay po natin dito is PG space 5G. Okay, so, pag na-type na po natin yan, i-click na po natin itong OK. And then, sa password naman po, okay, so erase ko lang po muna ito. So, ang ilalagay po natin dito is PG 5G. So, wala pong space, tapos, puro small letters lang po yan. Okay, so ulitin ko po So, PG 5G. Ayan. And then, once na may type na po natin yan, i-click na po natin itong OK. So, sa server po, ang ilalagay po natin dito is mms.gsurf.net. Okay, so ulitin ko po, ang ilalagay po natin sa server is mms.gpsurf.net. Okay, so once na may type na po natin to, i-click lang po natin itong OK. Sa MMSC po, NAT set lang po yan. Wala po tayong ilalagay dyan. Sa MMS proxy, ganun din po. Wala din po tayong ilalagay. Sa MMS port, wala din po. Dito po sa MCC, kung ano po yung nakalagay dito, wag na po natin gagalawin yan. Okay, so leave as default lang po natin to. Okay, so click lang po natin itong OK. Pati po dito sa MNC, ganun din po. Wala din po tayong gagalawin dito guys. Dito naman po sa authentication type, select lang po natin itong pangatlong option dito guys. Itong pop or chop. Okay, so click lang po natin yung pop or chop. So bago tayo magpatuloy guys, like, comment, and share po muna natin tong video natin. Tapos mag-subscribe na din po kayo at yung notification bell for more updates. Okay, so proceed na po tayo. Dito po tayo sa APN type. So sa APN type, ang ilalagay po natin dito is default, SUPL, AGPS, FOTA, DUN. So may mga nagko-comment po doon sa isa kong video na may ganitong klase ng APN type. Okay, so meron din pong DUN at hindi po nila ma-save dahil po doon sa DUN na yun. So ang gagawin nyo lang po, if ever na mangyari din po sa inyo yung ganun, alisin nyo lang po yung DUN. Okay, so sana po klaro po tayo dyan guys. So kung sakaling hindi nyo po ma-save yung ginawa nyo na APN, tanggalin nyo lang po yung DUN. Okay, so ganun lang po kasimple guys. Okay, so once na may type na po natin to, ulitin ko lang po muna So ang ilalagay po natin dito sa APN type is default, SUPL, AGPS, FOTA, DUN. In my case, gumagana naman po sa akin ito kahit may DUN, so hindi ko na po siya aalisin. So i-click lang po natin itong OK once na may type na po natin yan. And then dito sa APN protocol, isiset lang po natin ito sa IPv4/IPv6. Same with the APN roaming protocol po, ganun din po. IPv4/IPv6 lang din po. So dito na po tayo sa bearer guys. So isiset lang po natin ito sa unspecified. So click lang po natin itong unspecified Hayaan lang po natin na naka-check itong unspecified. Okay, so once na ma-check na po natin yan, i-click na po natin itong OK. And then pwede na po natin yan i-save. So click lang po natin itong more and then save lang po natin Okay. So ganun lang po kasimple, nakagawa na po tayo ng bagong APN. So keep that in mind po na dapat nakaselect po itong ginawa nyong APN para siya po yung mag-run as default APN ng
device niyo o ng network niyo. So, dapat po may check po dyan sa tabi ng ginawa nyo na APN. Yan. So, dapat po naka-blue at may check. Or hindi ko po alam kung pare-parehas tayo ng interface ng cellphone, ng device. So, sa akin po ganyan po yung nakalagay. Nakakulay blue, naka-highlight ng blue, and then may check. So, meaning yan po yung gumagana na APN ko ngayon. So, ang gagawin po natin, magbaback na po tayo. Tapos, punta po tayo dito sa airplane mode. Tapos, i-click lang po natin yung airplane mode. Okay, so mga 5 to 10 seconds, click na po natin ulit. Tapos, okay, back na po tayo. And then, balik po tayo dito sa ating speed test. Ang nakaset na po natin dito is yung ginawa natin na APN. Okay, so nag-80 plus pa nga yung download speed natin, guys. Pero na-compromise yung natin, guys, yung ping. I think tumaas yung ping natin, tapos yung jitter tumaas din. Pero hindi naman ganun kalaki yung naging epekto nito, guys. So, usable pa rin naman at maganda pa rin itong APN tricks na ginawa natin, guys. So, meaning working na working pa rin itong APN tricks na ginawa natin. And ito po yung results natin kanina. I-compare nyo na lang po kayo na po yung mag-decide kung ano sa tingin nyo. Comment nyo naman po sa baba, guys, kung ano sa tingin nyo yung masasabi nyo dito sa APN na ginawa natin. Okay, so yun lang po. So ayun mga kabady, kita naman natin na working and effective itong APN tricks na ginawa natin ngayon sa video na to. Pero disclaimer lang guys, may mga factors pa din na dapat i-consider na maaaring makaapekto sa effectivity ng mga tricks na ginagawa natin. Una na nga dyan is yung area natin, yung network at yung mismong phone na ginagamit natin. Sa mga nagtatanong naman kung safe ba yung mga APN natin, guys, sa tagal ko na po na gumagamit ng APN, hindi pa po na-block kahit isang beses yung SIM ko. Bago tayo matapos guys, shoutout po muna natin itong mga kabady natin na nasa screen. Okay, so thank you so much guys and maraming salamat sa pag-comment at pagsubaybay sa ating channel. Para sa ating question of the day, alin sa mga video natin or alin sa mga APN tricks natin yung gumana sa inyo or nag-work sa inyo? Comment nyo lang po sa ilalim yung title ng video na yon. Okay guys, so hanggang dito na lang po muna at sana po ay natulungan kayo ng tricks natin ngayon and hopefully bumilis na ang inyong internet connection. So muli ako po si Joven ng Tricks Buddy PH. So tandaan, daig ng taong matanong, ang taong nagmamarunong. God bless po sa lahat. Yun lang, salamat.